Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, random inspection sa kabarangayan sa Iloilo City, ginapatuman sa kapulisan batok sa ginadumilian nga boga. Madamo nga mga boga na kumpiskar sang kapulisan sa Lapuz. Duha na kabata na biktima sa palupok sa Bacolod City suno sa City Health Office. Presyo sang karne sang manok ag baboy nagsaka sa 20 pesos sa mga merkado sa Iloilo City. Supply ginakulang. Mga nagbakwit nga nakabatyag sang ubok ag sipon nagadamo sa evacuation centers suno sa Negros Occidental PHO. Kag alternatibo nga pamaagi agod makakinot sa pampaswerte nga prutas sa bagong tuig, hibaloon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon ako si Gertrude Charlatan. Pagkakumpiskar sa 34 kabogas operasyon sang kapulisan sa Iloilo City, gin kaalarma ni Mayor Jerry Treñas. Masangkad nga kampanya ginmando sang alkalde, si Julius Bilacaol nakatuto. Kahapon lang ginpabugal sang Iloilo City LGU nga wala sang fireworks-related injury sa syudad humalin sa Disyembre 21. Apang sang nakalabot sa atensyon ni Mayor Jerry Treñas ang impormasyon nga nakakumpiskar ang kapulisan sa syudad sa kabugusan nga 34 ka illegal nga palupok nga boga. Gileon sini nga ginmando ang maedin nga aksyon. Ang aton nga barangay officials tanod dara naton ang aton nga Iloilo City Police Office kag iban pagid nga mga concerned nga mga departments no diri sa City Hall nga kung pwede no ipa-strengthen pagid nila ipa-intensify pagid nila ang campaign naton against sa sining boga. Sa 34 ka mga boga nga nakumpiskar, nagapanguna diri ang Police Station 8 sa Barrio Obrero nga may 13. Nakuha ko no ang mga ini sa ila saturation drive sa Bugos nga Lapos. Kagkalabanan nga nagahampang sini, kabataan. Damo pa tanip, kung kay pagdulog naman sa patrol, mga kabataan kasulod din sa mga eskinita. Isa sa mga barangay kung sa di nakuha ang madamo nga boga, amo ang Barangay Libertad. Apang suno sa akting punong barangay, hindi tanan nga nagapinalupok ang mga taga-Libertad. Madamo kuno sa mga ini ang mga pangayaw nga nagatipon sa dalan sa kilid sang Iloilo River. Dra mismo sila tapos nakita lang namon daw laba na bala. Gulpi lang matalikod kamo si Gabong. Ang 15 anyos nga sinonoy nga taga-Libertad, aminado nga may boga man nga ginahuptan. Apang bangod sa pasaan nga inang delikado kag pwede sila dakpon. Wala na ini nagapalupok. Na ano lang na sprayan, hindi na nakalupok. Doon na nami ang sang tingog diyon. Ang taga-lupok yan. Magluwas sa matunog nga lupok, ang boga ang ginadumilian bangod pwede ini makatugas ang samad sa nagapalupok sini. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Eileen Pedreso. Lin? Madamo ginga salamat, Jer. Mga kapuso, duha na kabata ang nahalitan sa palupok sa Bacolod City base sa records ng City Health Office. Yaring balita nga atong gintutukan. 3 na ang kaso ng firecracker-related injury sa Bacolod City sunod sa City Health Office as of December 26, 2024. Una nga na-record nga kaso amo ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki nga nakaagom sa paso sa kamot kag tiil matapos malukpan sang 5 stars sa Barangay Estefania kahapon December 26. Ginsundan pag gininis ang 14 anyos nga bata nga lalaki sa Barangay Villamonte nga napilasan sa butkon matapos niigo sang naglupok ang candle bomb o kon kamara. So, nagtawag sila nga may nalukpan. So, immediately, nagagwa kami. So, gintanaw ko, massive ang bleeding sa iya nga left arm. Pagkuha ko sa iya sang blood pressure, it was already 90-60. According sa iya, naglabay lang siya. So, nalukpan siya. Tapos video kami tapos paglupok, pagtulo ko sa akong kamot may pilas na. Nakakulbaan ko mo kay Kangilo tulokon. Pagsakay sa ambulance, hindi na ako kakita. Nakagwa na sa ospital ang biktima. Ginakabig naman nga leksyon sang Iloy City ang natabo. Ang mahambal ko lang sa sa mga bata. Hindi na sila masagay palupo kay
Para sa akong bata, o wais sa gapalupok, tapos siya ang nalupkan. No, kumami daw na siya ko, kay grabe na ang dugo. Hugot subungan nagakampanya ang CHO batok sa mga palupok. Agud hindi na madugangan pa ang narecord ng mga kaso. Ang aton nga mga kamot, mga tiya will still be complete. DOH has been pursuing gid sa advocacy niya na ang bawat buhay ay mahalaga. So we need to be responsible. Sa tiod nga maigo ukon mapilasan sang palupok, gilayon nga hugasan sang matilo nga tubig ang pilasa, agud makakas ang pulbura ukon kemikal nga nagtapik diri, kagilayon nga dalon sa pinakamalapit nga ospital agud mabulong. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Presyo sang karne sang manok ag baboy nagsaka sang kapin 20 pesos sa mga merkado sa Iloilo City. Supply sini ginakulang. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Simon Ledesma, Haro, Iloilo City. Zen? Jert, bangod sa pagtaas ng demand sang karne sang baboy kag manok sa bunga holiday season, mas naging maiwat ang supply sini sa mga public market. Madasig nga maubos ang supply sang baboy diri sa Iloilo Central Market. Inibangod tuman kaiwat ang pork supply sa rehiyon kasunod sang pagtaas man sang demand sa manok bakal tungod sa holiday season. Halin sa 360 pesos kada kilo sang karne sang baboy, sang tinalikdan nga semana nagsaka pagid ini sa 380 pesos ang kada kilo. Sunod sa mga negosyante, ginapaabot pa nga magsaka ang presyo sang karne sang baboy sa pagsugalaw sang bagong tuig. Mayara kay shortage kita diri subong sa Iloilo. Sa ang amon nga baboy alin pa ni sa Bacolod, sa Dumaguete. Ang iba nga negosyante nagahulat sa pag-abot sang shipment sang baboy subong nga weekend. Kung ang iba na mahilig sa baboy, ang iba nga konsumidor mas ginpili nga manok naman ang lutuon. Halin na to sing Pasko ang pork di kaming pag ginising New Year mapok kapag Dura umay. Oo, umay na. Nagabili ang native chicken sang 400 pesos kada kilo. Masobra 10 pesos ang ginsaka sa kada kilo sang manok. Ang leg, thigh, kag wing part, 230 pesos na ang kilo. Aminado ang manugbaligya nga nagamay ang supply sa manok sa mga poultry farm. Hindi mag-order ma'am, pero wala sang wala sang ihatag, wala iyaw, wala sa iyawan, wala sila stock. Samtang mabakal naman ang seafood subong nga holiday season. 450 pesos ang kada kilo sang pasayan, 550 per kilo ang kasag, samtang ang alimango nagabili sang 650 pesos ang kilo. Ngamong bakal kung may question na. Siyempre, biskan wala kwarta, ginahanda, nila na bakal, nila, biskan ano kamahal. Jert, sunod sa mga negosyante, mahagan-hagan lang ang presyo sang karne sang baboy sa tion nga mag-aabot ang dugang nga supply sini sa mga merkado antes ang bagong tuig. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa. Arang nagabuko ng sopreo. Pila ka mga nagatiner sa evacuation center bangod sa paglupok sa Mount Calaon, nakabatsyag sang respiratory illness. Samtang pila ka mga taga Baguio City, nakabatsyag sang hapo bangod sa epekto sa ashfall. Yaring balita nga atong gitutukan. Nakamonitor ang Negros Occidental Provincial Health Office sa mga kasos ng respiratory diseases, kasubong sang ubo kag sipon sa sulod sang evacuation centers nga ginatiniran sa mga apektado sa paglupok sa Mount Calaon. Sunod sa PHO, isa sa mga ginalantaw nga rason amo ang malawig na nga tion nga pagtinero sa lugar sa mga nagbakwit kag posible bangod sa pagginutok. Ito sila ginatipon, mostly mga children, protected ang isa ka area sa lakad siya na balangan iba o may nakaroon na damo-damo sila. Ginasiguro naman kalakas sila na LGU nga may mga bulong nga ginahatag sa mga nagamasakit. Bangod sini, nagpahamtang na sang isolation ward ang LGU sa sulod sang evacuation centers. Kung sa diin temporaryo nga magatiner ang may mga ginabatsyag. Sa Baguio City, nga isa sa mga pinakaapektado sang ashfall, may mga residente nga nakabatsyag gihapon sang hapo. Kasubong na lang sa mga residente sa barangay Ilihan. Nagabatyag isang kaubo, may ginasipon ka. Oo daw, hindi gid man masyado kasi naging agawang kami bansang mas bla.
Oo nga daw gahuot bladugan mo. Buo-buo ko kay grabe ito daan ang abo bala. Subo nga ari pagani akong ubo. Way gipagid madula. Oo, ginhapo ko pagkagabi, ginhapo gigo to. Hugot nga ginapahanumdom sa PHO nga padayon nga magsuksok sang face mask ang evacuees. Subong man ang mga residente, agud hindi makahaklo sang bao sang ashfall halin sa bulkan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, Western Visayas. Mga kapuso, sa pagtapos sang tuig aton balikan ang mga dalagkong krimen nga nagluntad sa rehiyon. Yari ang paghanduraw ni Adrian Prietos. Hatagan naton sang paghanduraw ang mga pinakamainit nga krimen nga nagtublag sa tuig 2024. Isa ka trahedya nga nagtublag sa katawhayan sa Negros Occidental kag ginsundan sang 1 Western Visayas. Nasapuan ang 15 anyos nga dalaga nga si Pearl Joy Galve nga gindeklarar missing sang pila ka adlaw ang nakit-an nga patay sa katubuhan sa La Carlota City. Isa sa mga ginaaligar suspect ang padrasto sini nga si Reneja Nasis kag suspect man sa pagpanghimulos sa Daligita pila nakatuig ang nakaligan. Nagapabilin nga unsolved ang kaso sa kamatayon ni Pearl Joy. Sa Iloilo City, isa kanay punong barangay ginpatay sa distrito sa La Paz, Agosto sini nga tuig. Wala na, natabangan pa si Ernie Pura, 63 anyos, anay punong barangay sang Ingore, La Paz. Sa kuha sa CCTV, detalyado nga nasaksihan sang publiko kung paano gintiro sa ulo sang suspect ang biktima sa barangay Baldosa, las 7:12 sang aga. Nagpalagyo pang suspetsado apang gilayon man nga nadakpan. Ini ang ginkilala kay Nilo Guardaya, nga gilayon man ginpasakaan sang kaso. Duha ka lalaki ang nagkawat sa mga alahas nga nagablo sa 1 million pesos sa jewelry stall sa isa ka mall sa San Carlos City, Negros Occidental. Ginsulod sa mga kawatan ng establishmento, pinagi sa pagbuho sa salog, halin sa drainage. Nakuhaan sa CCTV camera ang pagpangawat sa Agosto 19, 2024. Suno kay Lieutenant Colonel Nazar Canha, hepe sang San Carlos City Police Station. May katatlong upod ang mga suspect na nagamaneho sa puting getaway vehicle. Sunod nga nagpangbiktima ang mamakabig termite gas sa Bacolod City. Natukiban sang on-duty nga gwardya nga daw may nagapaniltig sa salog malapit sa ATM machine sa isa ka supermarket sa Barangay Sumag. Wala na tigayin ang tuyo nga pagpangawat, apang wala man madakpan ang mga suspect. Agosto 27, sang nadiskobrehan man ang pagsulod sa ginapatian termite gang sa Iloilo Supermart sa Haro, Iloilo City. Nag-agi sa drainage system, pinaka-metro salin sa supermarket ang mga suspect. Ilag ginbuhuan ang salog, agud makasulod kag mataban ang kapin 1 milyon ka pesos nga kita sang balaligyaan. Bangon sini, gintukod sa Iloilo City Police Office ang SITG Iloilo Supermart. Nga nangin palagyan, agud makilala ang mga suspect kag mapasagkaan sang kaso. Sa mga leksyon nga nakuha sa mga nagluntad nga krimen, nagalaong kita nga sa masunod nga tuig, mangin mabinantayon na kita sa palibot, kag hugot nga bantayan ang seguridad. Para sa Paghanduraw 2024, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Bantayan. Alternatibong nga pamaagi agud makakinot sa pampaswerte nga prutas sa bagong tuig, hibaloon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga ospital sa Western Visayas naka-code white alert bilang preparasyon sa bagong tuig. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginpaidalom na sa Department of Health Region 6 sa Code White Alert ang tanan nga health facility sa Western Visayas bilang pagpanghanda sa pagsugalaw sang bagong tuig. Sa idalom sang Code White, tanan nga mga doktor, nurses kag health workers ang nakaalarto para magresponde sa tiun sang emerhensya. Naka-preposition man ang mga gamit sa pasilidad. Diri sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital, nakahanda na ang emergency room sa pag-akomodar sa mga firecracker-related incidents. Sunod sa ospital, pasunuron ang mga pasyente nga mag-abot sa ER. Depende sa ila status. Iga-assess ang nurses ang status ng pasyente kung kinahanglanon nga tagaan sang prioridad sa pagbulong. Kung sino ang daw putang tabi, ang daw threat to life, threat sa ilang breathing o sa respiration nila, sila gid na yang unahon, no?
Or example, damo gidya bleeding bala nga siya gidya ang priority nga kung hindi mo siya ma-address, mapatay gid siya dayon. Kahapon, nakarecord ang ospital sa 11 nga fireworks-related injury sa di nakaangkon sang second-degree burn sa lawas ang 14 anyos nga lalaki matapos malukpan sang boga. Taga Santa Barbara ang biktima. Magluwas sa mga aksidente, tugas ang palupok, ginapreparahan man ang mga pasyente nga posible ma-food poison, bangod sa mga pagkaon, kaghanda sa medianoche. Dugang pang pagdamo sa mga aksidente sa dalan, bangod sa kahulugbon. Dala na sa amon nga preparation ang mga para sa mga accidents, no. May ara man kita mga x-ray nga may ara naman kami nga x-ray, so in case nga may ara naman kami dayon CT scan, so prepared man ang amon nga radiologic department for diagnostics, no, sa mga ina nga case, and of course management of trauma. Ginapanugyanan man ang publiko nga maghalong kag kun mahimo likawan ang magpalupok. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Naglapaw sa runways ng Bacolod Silay Airport ang isa ka eroplano kay Inas ng Aga base sa press release ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAAP. Pasado alas 5 kay Inas ng Aga nagland sa runways ng airport ang eroplano sa isa ka airline company apang naglapaw ini. Ginalantaw nga bangod maulano ng tiyempo kamadanog rason nga naglapaw ang eroplano. Wala naman sa nasamaran sa insidente suno sa CAAP. Wala naging detalye ang numero sa mga pasahero kag crew members ng eroplano. Nagpasalig ang CAAP nga imbestigara na ini agud hindi na masulit pa. Duha ka mga babae arestado sa drug buy-bust operation sa Molo. Isa sa mga nadakpan job hires ang Iloilo City Government. Si Julius Bilacaol nakatuto. Arestado ang duha ka babayi sa drug buy-bust operation sang kapulisan sa East Baluarte, Molo kahapon. Ginkilala kanday Jennifer Marifosque kag Arian Cadiz. Ang duha nakuhaan sa suspected shabu nga ginabulubanta nga balor sang 816,000 pesos. Matapos gindala sa Molo Police Station, nakapalagyo pa si Marifosque. Apang kagabi, inianadakpan. Ang insidente ang ginaimbestigaran na subong sang ICPO. Paalam gani siya nga mag-CR. Amo to nga tira siya sa CR naglumpat. Si Cadiz naman ang nadiskubrihan nga job hire sang Iloilo City Government sa idalom sang beautification program. Ang pagkadakop sa duha ilabi na gid kay Cadiz, ang ginpakamalaot ni Mayor Jerry Treñas. Ang ining nadakpan nga job hire gina-condenar gid sang aton sining alkalde kag immediately no nag-order siya nga i-terminate, i-dismiss immediately. Sa September subong nga tuig, matapos may nadakpan man sa isa ka drug buy-bust operation nga job hire sa city government, nagpagawa sang memorandum order ang alkalde nga nagamando sang random drug test sa mga job hire para mapasiguro nga hilway sa illegal nga droga ang City Hall. Kag sa sining pinakaulihing hitabo, ginmando naman sang alkalde ang mas masangkad nga pagpatuman sang order. Magapatigayon kita sang random drug testing sa mga job hires naton kag sa even sa mga City Hall employees naton nga mga regular. Ginpahayag man ni Fantilaga nga humalin sang ginpagawa ang order sang alkalde. Regular nga nagapatigayon sang random drug test sa City Hall. Apang confidential naman kuno ang resulta sa mga ini. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, One Western Visayas. Mga kapuso, baligyan na isang prutas, mas mabakal subong kung ikumparar sa nagligan nga tuig, suno sa mga vendor. 13 fruits nga tradisyon na sang kadaman sa tion sa bagong tuig, may mas barato nga alternatibo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Business is booming kuno subong suno sa mga manugbaligya sang prutas diri sa distrito sang Haro. Mas mabakal ang mga bilog nga prutas kung ikumpara sa nagligad nga tuig. Suno kay Manang Angeli, kun sang una perde ini sa tuman kadamo sang gin-order nga prutas, subong kuno kumpiyansa ini nga mabawi ang kapital kag makaginansya pa. Buenas para sa palabuton nga Year of the Wood Snake. Sang last year do wala siya gawa tawo nga gabakal, syempre ang pag-pandemic bala. Epekto sa pag-pandemic. Ang sa nagsubong, okay naman niya sa subong. Si Nanay Edita naman, ginapanghandaan na ang triple pang numero sa mga manugbakal sa mga masunod nga inadlaw. Okay man nakarga di ganito kung sang last year kay way baklanay ka to. Okay man. Tradisyonal sa kadamaan ang pagsunod sa 13 fruits. Ganya gud hindi mabudlayan ang mga manugbakal kalabanan sa mga manugbaligya diri ang magabaligya sa mga nakabundle na nga daan.
Ang swerte mga kapuso ang wala nakabase sa pagkumpleto sang 13 ka mga prutas o kung 13 fruits. Apang kung gusto tagid nga sundon ang tradisyon, may ara sang pamaagi nga makakinot kita. Kaangay na lang sang 5 element fruits. Ining ginalakipan sang fire element, wood element, earth element, metal element, kag water element fruits. Base sa feng shui, para sa fire element, ini ang mga prutas nga duag pula o kung dark orange. Para sa earth element naman, ini ang mga prutas nga duag brown, light orange kag yellow. Sa metal element, ini ang mga prutas nga duag puti, gray kag silver. Ang water element fruits naman, ang mga duag itom kag blue. Ang wood element naman, ang mga prutas nga duag green. Isa ka prutas lang kada element, swerte na kuno. Apang suno kay Manang Josephine, nga pisar tuig-tuig kung magsunod sa 13 fruits tradition. Say muna na paghimakas to. Nga kapag salig siya, kag maghimakas kagid sa pangabuhi mo eh. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. One Western Visayas. Mga kapuso, maulano ng panahon sa mga Biyernes bungod sa Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ sa Visayas, Mindanao kag iban pa nga bahin sa Southern Luzon kag sa Northeast Monsoon o kung amihan nga yara sa Northern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, magaulan sa dako nga bahin sa Negros Island Region. May mga lapta-lapta man nga pag-ulan sa Aklan, Capiz kag Iloilo. Posible ini magpadayon sa masunod nga adlaw. Gani magdalagid sang payong ang mga magaplano paglagaw sa bunga weekend. Nakabaton ang malapit 700 ka persons deprived of liberty sa BJMP male dormitory sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City sa mga regalo. Isa-isa nga ginpalista ang mga PDL sa ila wish kag ginpalitaan sang donors sang BJMP personnels. Mga pagkaon kag bayo ang kalabanan nga wish nga nahatagan katumanan. Ang iban nga PDL sa baylo para sa kaugalingon nag-wish para sa ila mga himata. Tinutuyo sang simpleng hiling program nga ipaluntad ang paglaom sa mga PDL sa bumation sang Pasko. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa karsel magasugalaw sa New Year ang isa ka pamilya matapos makuhaan sang 1.2 million pesos nga balor sa suspected shabu sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 4 sa barangay Kalumpang Bolok. Ang mga nagkaladakpan ang ginkilala kanday alias Kulit Senior, 59 anyos. Asawa sini nga si alias Inday, 56. Kag duha nila ka mga bata nga sanday alias Kaloy, 21 anyos kag alias Nene nga 20 anyos. Suno kay Captain Ryan Christinot, officer in charge sa Molo Police Station. Hindi ini ang labing una nga tion nga nadakpan na magpamilya. Kag pila na sila ka beses nga ginapaandaman sa mga barangay official sa ila lugar nga unta to na ang ila kaangtanan sa droga. Pareho nga nagtupa sa ospital ang magbayaw nga naginaway tungod sa isyu sa duta sa barangay Daga, Santa Barbara, Iloilo. Ang magbayaw ang ginkilala lang sa Santa Barbara MPS nga sanday alias Jose, 58 anyos, kag alias Juan, 35 anyos. Base sa pagpangusisa sa kapulisan, hubog si Juan sa nagsulod sa gate sa balay ni Jose. Bit-bit ang garaw. Ginpanghandos ang sospek ang tiyangge. Nagwa ang biktima kag ginkompronta ang sospek. Tubtob nga nagpukutay sila kag napilasan ini sang ginhandos ang garaw. Samtang nagapukutay, nagkakuha sang tubo ang biktima kag nagbalo sa sospek. Ang bata sang biktima, nagkuha man sang botelya sang ilimnon kag ginlampusan sa ulo ang sospek. Ginbuno man sang bata sang biktima ang sospek. Pila ka road safety advocate nagakabalaka sa seguridad sa Ungka flyover bangod sang ginbutang nga steel pipe railings matapos nga ginpabakbak ang barriers. DPWH6 nagpahayag nga temporaryo lang ang roadside barriers. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Matapos nga ginbuksan sa full capacity ang Ungka flyover sa December 23, 2024, pila ka mga motorista ang nagakahangawa sa paglabay sa ibabaw sang flyover. Bangod nga ginisnan ang sementado nga roadside barriers sang steel pipe. Suno kay Robinson nga isa ka road safety advocate, tuman ka delikado ang roadside barriers para sa mga motorista. Sa akon may own opinion kay medyo hindi pa safe, especially sa mga motorist tungod sa mga ginbutang nila na mga railing sa Ungka flyover. Ikapin pa kong mga medyo madasig, madanlog, nagalane straddling ang isa ka
driver or sa salakyan, so that may cause an accident. Apisar nga wala pa matapos, ginpaagyan sa gihapon sang DPWH-6 ang Ungka Flyover. Suna sa Department of Public Works and Highways Region 6, temporaryo lang ang roadside barriers samtang wala pa makaabot ang materyales nga gamiton para sa permanent railing sa flyover. Ginpahayag ni Engineer Sunny Boy Oropel nga ginbuhinan ang parapet ukon safety barriers bangod islan man ini sang steel railings nga galvanized iron pipe bangod ini ang standard design sa mga taytay. Hindi na siya delikado in the sense kay although ginkata ang parapet pero we also deployed some concrete barriers at every 6 meters and kag may mga bollards tang naginbutang nga ma-define ang edge sa aton nga lane. Matandaan nga ginpondohan sang gobyerno sang 200 million pesos ang second phase ng rectification sa Ungka Flyover. Sa diin masobra 989 million pesos na ang balor sang flyover umpisa sang gintukod ini. Upod ka rumang Porkia, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, hugot nga ginakampanya sa Department of Health ang mga pamaagi agod makalikaw sa firecracker-related incidents subong nga bagong tuig. Gani ginapanumdum sa publiko ang malain nga epekto sa palupok sa lawas ng tao kasubong sang pagkapatay, pagkautod sa mga tudlo, pagkabulag, pagkabungol kag iban pa nga pamalakian. Ginapahanumduman sa mga ginikanan nga hugot nga bantayan ng kabataan kag dumilian nga maggamit sang 5-star kag pikulo nga nagapanguna nga ginatunaan sa aksidente. Mga kapuso, ginkalingawan sang netizens kag nag-ani sang madamo nga mga reaksyon sa social media. Ang video nga ginpost ni LPU Kids on December 24. Sinuabi ang hindi malingaw sa furry friends yung magluwas nga sakay na sa paddleboard upod sa ila agalon naka Santa Claus costume pa samtang nagalagaw-lagaw sa Iloilo River. Magluwas sa duha nga yara sa paddleboard may duha nga nahigot pa sa lawas ang ilang fur parent. Sunod sa caption sa post, we don't have chimneys and reindeers. What we have are fur babies to deliver your gifts. Kapuso Linet, cute-cute, gidya sa imo mga ido. Mga kapuso, 5 days na lang, New Year na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.